Ako, hindi ako tuta ng kano. Bakit itong, Correct, oo. bakit itong balitang ito lumabas? Magpapaalam. Di ba? Kailangan pa natin magpaalam sa Amerika. Ano to, lokohan? Hindi po pwede na ang foreign policy natin ay nakadepende po sa bansang Amerika. Kasi kawawa ho tayo eh. What if sasabihin ng Amerika, hindi ka po pwedeng umangkat ng langis sa Russia dahil kalaban namin ang Russia. So ano po ang mangyayari sa bansang ito? Hindi patuloy ang krisis sa langis, ekonomiya natin patuloy na babagsak at ang mga Pilipino patuloy na maghihirap. Alam niyo po mga kapartner, langis ang pinag-uusapan natin. Narito ako ngayon sa Cagayan de Oro City, Mindanao. Lahat po ang kanilang sentimento, partner, yung pagtaas talaga ng langis. Para bang yung mga nag-jeepney dito, nagtataksi, ay survival mode na daw sila. Okay yan, partner. Good news yan para sa mga OFW na gusto ng umuwi sa bansang Pilipinas dahil sa tuloy-tuloy pa rin nakaguluhan dyan sa Middle East. Pero ang hindi lang malinaw dito, ano ba ang programa ng gobyerno para magkaroon sila ng panibagong simula sa kanilang buhay kasi zero po yan sila eh. Ang narinig ko sa sinabi mo ay matulugan lang, pagkain at sasakyan, tulungan makauwi. Ang problema, pag uwi po sa probinsya, ang kanilang mga hanap buhay dahil nandito na nga ho sila sa ating bansa. Yun ang pinakamalabo na hindi malinaw sa programa ng gobyernong Marcos. Sana po ay bigyan ng makasimula kung hindi man puhunan talagang trabaho kung saan pwedeng ipasok itong mga to, partner. Yung tanong, partner, kung meron bang maibibigay na trabaho ang administrasyong Marcos sa mga umuwing OFW? Saan sila kukuha? Yun ang pinakamalaking problema. O ano po ang kanilang pantustos. Kasi pag sinabi mong mga OFW halos lahat ng miyembro ng pamilya ay nakadepende sa kanila. Correct. No? Kaya nga nag-abroad ang mga to. Paano na ho ngayon? Pag uwi, walang hanap buhay, walang pagkakitaan. Ano yung pantustos ng kanilang pamilya sa pang-araw-araw? Yan ang pinakamalaking problema, partner. Meron naman siguro, partner Bisdak, yung bigas na binubuhat po ni Mr. President. Ano yun? 10 kilo? 5 kilo? 5 kilo lang. 5 kilo, 2 kamay. Sa akin, ang 1 kamay lang yan. Maglugaw-lugaw na muna. Maglugaw-lugaw tapos tuyo. Partner Dan. Oo, tanggal. Partner, maganda naman kung merong 127 na Pilipino mula Dubai. Baka sabihin ng gobyerno, puro tayo negatibo sa kanila. Maganda naman to mga partner. Maganda yan. Maganda na naiuwi sila. Ang hindi maganda, pag uwi dito, kamukha nung kakilala ko, suki ko dyan sa Guada, partner. Yung kapatid niya umuwi. At least may trabaho pag uwi. Ano trabaho? Kinuha niya sa karinderya. Ayun. Nagrereklamo. Sabi niya, kasama po kami sa na-repatriate. Sabi niya, wala po kaming trabaho. Nakausap mo, ha? Oo. Mamaya, gusto niyo, pakilala ko kayo. Tapos. Sabi niya, galing po kami ng Saudi. At least kaya paano, sabi niya, ito, hindi kami, tinanong ko at tinanong ko siya, sabi ko, kamusta naman? Sinalubong ba kayo ng Pangulo? Sinalubong? Hindi nga, partner eh. Hindi ba? Ano ba, tinanong ko anong ayun ang binigay sa kanila. Ano daw? Wala daw eh. Wala. Hindi lahat nagkakaroon pala siguro, ano? Yung iba nagkakaroon, iba may natatanggap, iba wala. Baka ganun, partner, ano? Pero, pag DDS, partner, pag DDS, walang ayuda. Oo, lalo DDS na. ka eh. Oo, di ba? pwede. Tatanungin muna kung ano hand sign mo sa politika. Ganon. Oo. Nakasungay ba o nakakamao? Alam mo partner kasi tingnan mo ang DDS kasi ang bumabali sa mga sungay. Diba? Tandaan niyo yan. Pukpukin yan, ipukpukin, ganun yun, no? Pukpukin, ganun, no? Yan. Di ba? Grabe. Parang bato-bato pick. Talo ang gunting sa bato. Di ba? Siyempre. Yun eh. So, mainam talaga itong bato, no? Correct. Wag lang yung bato na hilig nila sa palasyo. Bahala sila kung anong hilig nila sa anong bato ang hilig nila. Baka naman gamitin yung laging mapapel. Marami din. Hindi papel mapapel. Marami din yan sa kanila. Mapapel. Marami, mapapel. Oo. Tama. Sa sobrang ginagawang pagpapapel nga, pati yung mga nakahubad, hinuli. Mamaya pa pag-uusapan natin yung mga mapapil na yan. Okay.
Okay, wala na kayong ano dyan, partner, sa mga kababayan nating OFW. Tumuloy na tayo sa isa pa. Ito, partner, oh, magandang pag-usapan talaga ito. Nakakapagtaka lang. Ito, oh, Pilipinas humingi ng permiso sa US para makabili ng Russian oil, mga partner. Kinumpirma. Kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin na humingi ng permiso ang Pilipinas sa United States upang makabili ng mas maraming langis mula sa Russia. Ayon sa kanya, ito ay dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East na hindi pa tiyak kung kailan matatapos. Agad namang nag-trending ang isyong ito sa social media platform na X dating Twitter, mga partner ha. Maraming dayuhan ang nagpahayag ng kanilang sentimento at kinuwestiyon ang limitasyon ng Pilipinas sa pagbuo ng sariling desisyon, mga partner ha. Tila kasi parang walang sariling desisyon na direkta nakakaapekto sa ekonomiya at mamamayang Pilipino. Ayon sa isang netizen mula Indonesia, pinakita nito ang negatibong epekto ng pagiging bahagi ng isang bloc o alyansa. Ayan. Binigyang diin niya na habang ang Indonesia ay malayang nakakabili ng langis mula sa Russia, ang Pilipinas bilang US na NATO ally ay kailangan pang humingi ng pahintulot sa Amerika. Isang dayuhan netizen naman ang nagsasabing isa itong nakakalungkot na sitwasyon para sa Pilipinas. Ayon sa kanya, mas mabuting huwag nang sumali sa anumang alyansa. Samantala, kinuwestiyon ni former presidential spokesperson o spokesman ang legal counsel Salvador Panelo kung bakit kailangan pang magpaalam ng Pilipinas sa US. Partner, grabe. Yan nga, partner, sabi Alam mo, ko sa partner, alam mo to, sabihin ko sa'yo. This is the sign that the Republic of the Philippines under Marcos administration na siya ay tuta. Oy. Ito problema, I remember kasi naalala ko to eh. Ganyan, alam mo yung bumili si Tatay Digong ng billion worth of Hawk helicopters. Kailangan, nung sinabi kasi ng Russia na, oy, ano nyo yan cancelin nyo yan agad kinansila, partner ganun. Kung hindi, papatawan na kayo ng sanction. Diba? Nawawalan tayo ng pagiging independent dito. Diba? Bakit? Para tayong pinakikita rito, kontrolado tayo ng Amerika. Bagamat, lagi nating sinasabi, independent tayo, malaya tayo sa ating soberentiya, pero sa pinakita ng gobyernong ito na humihingi ka pa ng permiso sa ibang bansa, kamukha ng Amerika, ito nangangahulugan po ito na hawak tayo sa liig. Kasi kung independent tayo at malaya tayong bansa, although kaalyado natin mga yan, hindi nangangahulugan na kinakailangan humingi pa tayo ng permiso. Dahil yan ay kalakaran ng negosyo. Di ibig sabihin po nito, totoo nga na pinapatunayan ninyo na ang gobyerno na under Bongbong Marcos administration, tuta nga ng kano. At higit sa lahat, partner, non-NATO ally tayo, partner. Oo. At diba? dapat, tapos sasabihin natin, ang tapang-tapang natin sa China. Sinasabi natin sa China, oy, mayroon tayong soberentiya dito, paglalaban ko to. Pero hindi mo pagdating dito sa Amerika, sorry sir, magpapaalam muna po kami sa inyo. Kailangan namin ng langis. Bakit kung ganun pala papaalam ka sa Amerika? Sa kanya ka nalang bumili ng langis. Ayaw. Wala rin naman silang langis. Di ba? Nakipag-alyansa ka doon sa, ito pagkakamali. Dati, lahat siyang kaalyansa natin. Kaalyansa natin ng Amerika. Panahon ni Tatay Digong, Kaalyansa natin ng Russia. Kaalyansa natin ng China. Yan ang sinasabing na friends of all, enemy of none. Ngayon, ang nangyayari dito, namili tayo ng isang superpower daw na Amerika, then lahat tinatabla na. Partner Bisdak, ituloy mo na lang. Partner Bisdak. Alam niyo po, hindi po magandang impression ito sa mga foreign investors para sa Pilipinas dahil nagmistulang walang sariling foreign policy
ang gobyernong Marcos at ang Yan. Pilipinas hindi kayang magdesisyon sa kanyang sariling desisyon kung ano yung ikakabuti sa ekonomiya natin. Mhm. Pambihira, no, hindi po tayo sakop ng Amerika. Ang presidente natin ay hindi si Donald Trump, si Bongbong Marcos na nabudol nga ho tayo. Ayan. Ang ating desisyon, ang hinihintay nating desisyon ay hindi galing sa Amerika, hindi galing kay Donald Trump, kundi galing po mismo sa presidente ng Republika ng Pilipinas. Nakakalungkot dahil yung mentality po ng gobyernong Marcos ay colonial mentality pa rin ho, Aha. na para bang tayo ay sakop pa rin po ng Amerika. Kasi nung unang panahon, sinakop po tayo ng Amerika eh. Correct, oo. Lahat ng gustong mangyayari natin sa Pilipinas ay kailangan mo muna magpaalam sa Amerika at kailangan na apurbado ng Amerika ang galawan ng mga leader natin nung unang panahon. Pero tapos na po ang pagkaalipin natin sa Amerika, meron na po tayong tinatawag na independence. Correct. Ginawaran na po tayo ng Independence Day. Tapos na po nakikipaglaban ng ating mga bayani, no, noong kapanahunan ng Hapon, kapanahunan ng Kastila, kapanahunan pati Amerika. Lumaban na po tayo yan. Kaya nga meron tayong independence. Hindi po pwede na ang foreign policy natin ay nakadepende po sa bansang Amerika. Kasi kawawa ho tayo eh. What if sasabihin ng Amerika, hindi ka po pwedeng umangkat ng langis sa Russia dahil kalaban namin ang Russia. So ano po ang mangyayari sa bansang ito? Hindi patuloy ang krisis sa langis, ekonomiya natin patuloy na babagsak at ang mga Pilipino patuloy na maghihirap. Alam niyo po mga kapartner, langis ang pinag-uusapan natin. Narito ako ngayon sa Cagayan de Oro City, Mindanao. Lahat po ang kanilang sentimento, partner, yung pagtaas talaga ng langis. Para bang yung mga nag-jeepney dito, nagtataksi, ay survival mode na daw sila. Aba. Kasi kung hindi rin naman sila mamasada, wala rin silang kakainin. Kahit maliit lang daw ang kita, basta tuloy-tuloy, okay na lang. Pero malaking pasakit po sa mga Pilipino, lalo na sa Mindanao, itong walang hahabas na pagtaas ng presyo ng langis. Mas mataas po dito ang presyo ng langis kumpara dyan sa Maynila, mga kapartner. Ganun Kaya ba? nakakalungkot. Oo, kaya nakakalungkot. Kailangan manindigan po ang gobyernong Marcos. Hindi natin kailangan ng Amerika, hindi natin kailangan magpaalam. Hindi po tayo tuta ng hindi po tayo kontrolado ng Amerika. Tapos na po ang kanilang pagkontrol nung unang panahon. Meron na po tayong tinatawag na independence, partner. Baka naman yun ang akala natin na meron na tayong la independensya, pero bakit ngayon kinakailangan pa natin magpaalam sa US, mga partner, at higit sa lahat Kaya nga, nakakaya, di ba? Ito yung pinakamalaking tanong, may kalayaan ba talaga tayo? Ayun na May tunay nga. ba talaga tayo nalaya? di Yan ba? ang tanong dyan. Oh, di ba? Partner, naalala ko tuloy ito. Mm. Nung panahon ni Tatay Digong, maganda ang kalakaran eh. Mm. Madali pong nasusolusyonan kasi same din yan, nagkaroon din ng digmaan sa Ukraine, di ba? Mm. Tapos tumaas din ang crude rito dahil ang panahon Tatay Digong, friends of all, enemy of none, na ibabudget na ibalik uli yung presyo ng langis, di ba? Okay. At yung mga loyalista, yung mga vlogger nung kabila, masakit ang tirada sa atin. At anong ginawa nyo sa Pilipinas? Ginawa nyo province of China. Pero tandaan po natin, nung panahon ni Tatay Digong, never po tayo na nagpaalam sa China. Na aangkat tayo ng ganito, aangkat tayo ng ganyan, ng langis, na sinabi ba natin na, ayon sa Department of Energy, magpapaalam muna tayo sa China para makapag-angkat tayo ng langis. Kaya masasabi ko dito, yung mga bumabatikos na mga anti-China, lumalabas dito ngayon para ho talagang pahiya sila eh. Bakit mga partner? Eto kay Tatay Digong, walang paalam. Kung saan siya gustong kumuha, makakakuha. Kay Bongbong Marcos, kinakailangan mo pang magpaalam kay Uncle Sam. Ngayon, eto partner, sino ngayon ang lumalabas na probinsya tayo ng Amerika? Kung ganun pala, dapat dollar na pera natin. Yan nga, no? Di ba? Oo, dollar na. At pag pumunta ako ng Amerika, wala nang visa, passport na lang. Partner, ang saklap. libre na tayo. Oo. Ang saklap, di ba? Matapos tayong, alam mo yung parang maliitin tayo ng bansang US dahil nga doon sa mga ipinataw sa atin na partner na buwis. Buwis, hindi buwis.
Taripa, yan, Taripa, di ba? Taripa. Oo. Napakaliit lamang ng binawas sa atin, isang guhit lang, partner. 1%. Oo, 1%. isang guhit lang. Tapos pati ba naman pagbili ng langis, kinakailangan pa natin magpaalam sa kanila. At ang nakakahiya dito, partner, hindi lang ang mga kababayan natin mga Pilipino ang nakapansin, kundi mga mga ibang lahi. Ibang lahi. Ibang lahi. Oo. Ibig sabihin, partner, di ba napabalita yung mayroong langis galing Russia, Saraskay, dumating deep na barko? Ibig sabihin, budol yun kasi sabi magpapaalam pa. Pag sinasabi mong magpapaalam, so wala ka pang naiangkat na langis galing Russia. Kasi ipinalabas ng Department of Energy na may langis daw na dumating sa Pilipinas galing Russia. May nakalagay na doon, Saraskay, di ba? So ibig sabihin na pudol yun, piki yun, hindi yun totoo kasi ngayon magpapaalam. Baka kwento-kwento lang yun para sabihin meron na po dumating na supply. Oo, parang ganun lang. Para sabihin may ginawa ang gobyernong Marcos, may effort sila para may langis na darating sa bansa. So nagpakita ng parko, Saraskay at sinabi may langis galing Russia. So walang langis kasi magpapaalam pa lang, tama ba? Oo, tama kasi ganito. Kung dumating yung Saraskay na yon, kung totoo yon, so noon pa nakapagpaalam na tayo sa Amerika. Bakit itong balitang ito lumabas? Magpapaalam. Di ba? Kailangan pa natin magpaalam sa Amerika. Ano to, lokohan? Partner. Lokohan talaga to, partner. Partner, dito mo makikita na ang ekonomiya ng Pilipinas ay parang umaasa na tayo sa Amerika. Totoo yan. Pero ang Amerika, kinokontrol tayo ngayon. Ngayon sabihin nila na, hindi tayo kinokontrol eh. It's a part of, kasama ng alyansa yan eh. Tanungin natin ito. Hindi nga natin. Ito, partner, magandang katanungan. Sa lahat ng mga kaalyansa ng Amerika, lahat ba ng mga bansa na yan nagpaalam sa Amerika para bumili ng langis sa ibang bansa kamukha ng Russia? Ayun ang di natin. O tayo lang ang nagpaalam? Maaring tayo lang. Di ba? So, Maraming bansa tuta. yun eh. Di ba? Kasi may mga tuta na favorite pet mo eh. Ako, alam mo Kapiel, di ba? May mga pet din ako, may mga paborito akong pet. Mahilig mo dogi-dogi. Yung mga aso hilig ko. Dog lover ka eh, dog lover. Ito, ibig sabihin ito, tayo, ang Amerika, paborito rin tayo. Paborito? Ano? Ano? Doggy. Tuta. Kaya, walang interes ang Amerika na payamanin tayo. Ako naniniwala ko, ang may interest na baka partner ka, China. Bakit? Makikita mo talaga ang kalakaran sa pagdating sa negosyo. Open sila. Di ba? Kaya nga tingnan mo dito, ultimo kami kasabihan tayo eh. Maghanap ka ng pinakamagaling na negosyante in check. Bakit? Tingnan mo yung mga junk shop dito. Partner, nabanggit mo yung tungkol sa China. Baka may nanonood sa atin ngayon ng mga trolls. Dagdag na naman ito sa issue natin. Tayong tatlo, kasama tayo eh. Kasama sila Dada, sila Banat Bay, si Coach Oli. Kasama tayo dun sa 7 nabanggit ng isang media outlet na tayo daw ay pro-China. Partner, sinubukan ko, may kwento ko lang bago itong mga pinag-uusapan natin. Total, nakapagbigay na kayo ng komento. Na itanong ko kay Meta, AI. Sino-sino itong mga DDS vlogger? Partner, lumabas, pangalan natin. Kaso nakalagay doon, pro-China. Nakalagay doon. Si Meta, alam ni Meta. Kaso nakalagay doon, partner, pro-China tayo. Ibig mo sabihin, yung pangalan natin, mga channel natin. Hindi. Nakalagay, alam ni AI Meta na tayo mga DDS vlogger na pro-China kuno. Ayan. Okay. Hindi tayo pro-China, mukhang Chinese lang tayo magsalita. Ito Chan, ito kasama ko Chan. Ayan. Okay, partner, mas maganda siguro i-move on na natin 'yan. At least alam naman natin na ang isang pinakabuod niyang partner, alam mo no? Oo. Ako hindi ako tuta ng kano.